Hindi lang basta panalo ang ginawa ng Detroit sa Game 6, pinatunayan nila kung sino talaga ang mas handang lumaban para sa Game 7. Sa final score na 115-94, mukhang dominant win to ng Pistons. Pero ang mas mahalaga kung paano nila nakuha ang panalong yon. Mula simula pa lang, klaro na ang approach ng Detroit. Mas mataas ang energy, mas agresibo sa bola at mas committed sa bawat possession. Habang ang Cleveland, hirap makahanap ng rhythm at tila laging isang hakbang sa likod. May isang sequence sa third quarter na talagang sumimbolos sa buong laro. Isang possession na ilang beses nang muntik mawala pero paulit-ulit na sinagip ng Pistons hanggang sa nauwi ito sa puntos. Doon mo makikita, hindi sila sumusuko sa kahit anong sitwasyon at sa ganitong klase ng laro, kadalasan doon nababali ang kalaban. Hindi rin umasa ang Detroit kay Cade Cunningham sa gabing ito. Hindi siya efficient at mataas ang turnovers niya. Pero ang kaibahan, may sumalo. Malaki ang naging ambag ng bench. Si Paul Reed, nagbigay agad ng scoring sa loob ng limitadong minuto. Sinundan pa ni Sasser, Levert at Jenkins na naging maayos ang decision making at walang sayang na possession. Sa kabuuan, 48 points ang galing sa bench ng Pistons kumpara sa 19 lang ng Cavaliers. Malaking bagay yon, lalo na sa laro na hindi lang umaandar ang pangunahing scorer mo. Isa pang mahalagang faktor, ang pagbawi ni Jalen Duren. Sa mga nakaraang laro, nakapansin-pansin ang paghina ng kanyang production. Pero sa Game 6, bumalik siya sa dating anyo. Nagtala siya ng 15 points, 11 rebounds at 3 blocks. Hindi lang yan numero, ramdam ang presence niya sa ilalim, lalo na sa rebounding at depensa. Habang ang Detroit ay unti-unting lumalakas, kabaliktaran naman ang nangyari sa Cleveland. Si Donovan Mitchell nahirapan sa kanyang tira. Nagtapos sa 6 out of 20 shooting. May mga pagkakataong napipilitan na lang siyang kumuha ng mahihirap na shots. Si James Harden naman nagtala ng 8 turnovers. Marami sa mga ito ay resulta ng maling desisyon at pressure ng depensa. Sa kabuuan, nawala ang flow ng offense ng Cavs. Walang malinaw na execution at hirap silang makabawi sa momentum ng Detroit. Ngayon, babalik ang serye sa Detroit para sa Game 7. Isang laro na lang ang pagitan para sa susunod na round. Ang tanong, makakahanap ba ng sagot ang Cavaliers sa kalsadang ito o tuluyan ang kukunin ng Pistons ang serye sa sarili nilang tahanan? Kung pagbabasehan ng Game 6, alam na natin kung sino ang may mas matinding kagustuhang manatili.